sikapan nating hawiin. Amen. So ngayong gabi ay naalala ko po yung isang tao na kamag-anak ni Jackie na napakahalagaan niya na dapat nasa Malakay 4 tayo. So sabi naman ni Jackie, galing na kami dyan. Amen. At anumang bagay na iniwan na, huwag mo nang balikan. Lalo na yung lumang pagkatao, iwanan mo na yan at magpatuloy. At sa mensahe, galing tayo sa Malakay 4 noon, second coming. At ano na ba itong kinalalagyan natin at atin po itong tatalakayin? Patungkol po ito sa pagsasarado ng Laodicea at ang pagbubukas naman ng langit. Amen. So magbukas na po tayo ng Bible. Revelation chapter 3 verse 14. Para makita natin na saan na tayo ngayon. Kasi marami po ang mga mananampalataya ng propeta. Nasa second coming sila. Pero ano na ba itong panahon na kinalalagyan natin? Nandun pa ba tayo sa second coming? Sabi po ng, and unto the angel of the church of the Laodicean. So, Laodicea, ano po ang Laodicea? Ang ikapitong iglesia. At alam natin, ang Laodicea ay sakop pa ito ng 7 church ages. Second coming, Malakay 4. At ito yung pinanggalingan natin. At sa panahon ng buhay pa ang propeta, siya ang propeta ng Laodicea. Ngayon, sabi dito, right, these things say the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Okay, so ito po ang sulat sa Laodicea. Ito po ang sabi, I know thy works. Laodicea, ano ang kalagayan ng Laodicea na sinasabi ko nga, na kung dito pa tayo mananatili, napakadelikado pong kalagayan ito. Sabi rito, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. So, parang pinaghalo ang init at lamig. Maligamgam. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, so ito po ang kalagayan ng Laodicea na kinalalagyan ng ayaw lumabas. Lukewarm o maligamgam. Ano po ang sabi rito? And neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. So dahil anya ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit, ay iluluwa kita sa aking bibig. Yan po ang kalagayan ng second coming Laodicean believers. Dahil marami pong ayaw nilang lumabas niyan sa Laodicea. So hindi nila alam na ang sabi dito ng Panginoon sa Laodicea ay iluluwa sila ng Panginoon. At alam natin, ang Panginoon ay matuwid. Sa literal, meron na ba kayo nakitang matino na yung dura niya, kinain niya uli? Palagay niyo. Kahit sinong tao, hindi niya kakainin yung dinura niya na. Lalo na si Lord. So pag iniluwa ka na ni Lord, wala ka ng pag-asang, kaya nga yung mga maligamgam, mga taong walang pag-asa na po yan. Pagka ikaw ay galing ka sa mainit, bigla ka na lang, pasalamat ka kung buhayin ka uli ni Lord ang pananampalataya mo. So kaya sabi rito, ano ang
ebidensya na sila ay maligamgam. Sabi po rito, because thou sayest, I am rich. Kaya, dahil anya sinasabi mo na ikaw ay mayaman, and increase with goods, and have need of nothing. So, ang Laodicean church age pala, believer ng Laodicea, ay sa tingin nila mayaman sila. At katunayan, sa kalagayan minsan nga ay meron ako nadaluhan na mga second coming. Meron silang leader. Mayaman, hindi ka magiging leader na wala kang pera. So sila yung mga tao na maraming supporter. So ang second coming, maraming pera. Okay. At hindi na nangangailangan, sabi rito. And knowest not that thou art rich. Ano pa? And miserable, and poor, and blind, and naked. Pero mayaman sila sa sa material. Pero sabi dito ng Panginoon, hindi niyo alam na kayo ay, sabi diyan? Asa na? Sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Pero, kaya nga kung atin pong titingnan ang Laodicea, ay napapaniwala nila ang mga walang alam na nakukuha nila ang tao kasi may pera eh. Pero sa Lord, hindi niya kinukuha ang tao sa pera, kundi sa pananampalataya. Pero sila, marami silang nakukuhang membro, magandang simbahan, may pera, may ayuda, pag uwi may mga bit-bit na bigas, dilata, yung pansit na nudo. Paano nga naman hindi yan makukuha na ginagamitan nila ng ayuda? Pero hindi ganun si Lord. Si Lord, ang kanya, sa salita lang. Sumasampalataya. So, hindi nila alam na sila pala'y bulag, mahirap. So, yan ang kalagayan ng Laodicea na ayaw lumabas ng marami. Okay, sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. So, ito ang alok ng Panginoon na bumili daw tayo ng ginto na dumaan sa apoy. Para that thou mayest be rich. Ano ba yung gold? Alam natin ang gold. Word. Okay. Para kanya ay maging mayaman. And white raiment, that thou mayest be clothed. So hubad sila. And that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve. Sabi diyan. That thou mayest see. So hindi sila makakita. Hindi nila makita yung nakikita natin. Bakit? Sila pala yung mga pulubi. May pera sila, mayaman sila dito. Pero bulag sila sa katotohanan. Iyan po ang Laodicea. Iyan po ang church ages. Iyan po ang second coming. Iyan ang Malachi 4 na ayaw nilang umalis. Ngayon, ano ang kalagayan ng Laodicea pa? Revelation chapter 3 verse 20. Ito ang sabi. Behold, I stand at the door
and knock. So ano sabi ni Lord? Siya'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ayan po, sino ang kinakatok niya? If any man, nakita natin kanina, ang pinapaliwanag ng Panginoon kay John ay Laodicea. So ngayon, ano ang kalagayan ng Laodicea dito sa 20? Narito niya, ako'y kumakatok, nakatayo sa pintuan ninyo at kumakatok. If any man hear my voice and open the door. Oh. So ang Laodicea is closed door. At sinabi rin ng prophet sa He That's in You, paragraph 24, the seventh seal closes, the seven seals closes the New Testament. Close na yan. Ano pang mensahe ang makukuha natin diyan kung close na? So merong bagong mensahe. So sabi rito, if any man hear my voice and open the door. So yan po ang Laodicea is already closed door. Amen. Okay. So sabi niya, I will come into him and will sup with him and he with me. Kung buksan ang pintuan, sarado. 21, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. Okay. Dito na. Revelation 4:1. Okay. So ano po yung Laodicea? Close door. Dito sa Revelation 4:1, sabi dito, after this I looked, and behold, a door was opened. Oh, habang nagsara ang Laodicea, nagbukas naman ang pintuan ng langit. Ano kaya ang dahilan bakit nagbukas ang pintuan sa langit? And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, John. Ito po ang nakagising sa akin, isinir sa akin to ni Brother Pidili. Come up hither, John. Bakit? Kasi kung nasa baba ka lang, wala kang makikita. Tulad ng agila, kaya maraming nakikitang agila, nasa taas niya. Pag dito ka lang sa baba, ano makikita mo? Yan lang nasa paligid mo. Pero kung nasa taas ka, lahat kita mo. So kaya ang sabi ng Panginoon kay John, umakyat ka. Meron akong ipakikita sa'yo. At tayo rin, kaya natin nakikita itong mga bagay na ito na hindi nila makita kasi umakyat tayo ng level. Sabi niya, come up hither, John, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. 2. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Ano nakita ni John? Isang trono sa langit, at merong nakaupo. Okay. Now, investments. Investments. Paragraph 106. Sabi po rito, Laodicea, we find all the other church ages, Jesus was still in the church. So sa anim na church or churches from Paul to Wesley, si Lord, sabi niya, Laodicea, we find all the other church ages, Jesus was still in the church. So doon sa anim na church, nandun pa si Lord sa loob.
But on the Laodicea age, he was on the outside. So nasa labas na si Lord ng Laodicea. Yung nakaraang 6, mula kay Pablo, nandoon pa si Lord sa church. Okay. So ibig sabihin, pagdating sa Laodicea, nasa labas na siya. He was on the outside. Nandiyan ba? Ayan. Okay. Knocking. At alam natin ang church, tao. So kumakatok na si Lord sa tao, sa mga believer. Ibig sabihin, total blackout ang Laodicea. Blackout ang Laodicea. Knocking. Trying to get in. So nais ni Lord na pumasok sa mga mananampalataya. So nasa labas na siya. Ngayon, paano mo iibigin manatili sa church ages? Nasa labas na pala siya. Na kung saan ito yung ayaw nilang labasan. Binibigyan sila ng pagkakataon. Bakit? Kumakatok na eh. Kumakatok si Lord. Binibigyan sila ng pagkakataon. Lumabas na kayo dyan. Kasi, tingnan niyo po, buksan nga natin muna ang John 10:9. Para makita muna. John 10:9. Ano sabi dito ni Lord sa John 10, verse 9? Tingnan niyo Ano sabi yan? I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Sa Tagalog, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, papasok muna, tapos lalabas, at paglabas niya, makasusumpong ng pastulan. Ano yung pastulan? Message. So sa panahon ni Pablo, may mensahe si Pablo. Pero hindi na natili ang mensahe ni Pablo dahil dumating si Irenaeus. So kailangan yung mga believer sa panahon ni Pablo lumabas. Dahil wala na pagkain dito. Luma na ito. So ang pagkain sa panahon na yun kay Irenaeus. At pagkatapos ni Irenaeus may dumating ulit hanggang sa kay Wesley. So, hindi mo masusumpungan ang bagong pagkain kung hindi ka lalabas doon sa... ayaw nilang lumabas. Paano nilang ngayon makakain ang pagkain natin? Yung mga nasa Laodicea, paano nila malalaman itong mensahe natin? Ayaw na nga nilang lumabas. Ang sabi ni Lord, papasok, pasok ka kay Pablo, dumating si Irenaeus, lumabas ka na dyan. Dahil nandito na kay Irenaeus ang pagkain. At pag hindi ka rin lumabas sa Laodicea, wala ka nang makakain dyan na maayos. Dahil ang pagkain nandito sa 8th day. Nakuha nyo? Sabi rito, he was on the outside, knocking, trying to get in. Gusto niyang pumasok sa mananampalataya. Ayaw nga ayaw nila And this is the age that when the manifestation of Christ come so perfect in the image of Christ in His church. Until the churches, as the brother said a while ago, is closing the door. Close na yun. So, kaya, pag hindi sila dyan lumabas, hindi nila makakain itong kinakain natin. Amen. Sabi niya. And yet, He stands with love. So, talaga si Lord, ang karakter ni Lord, talagang grabe ang patience niya. Hindi tulad ng tao, pag nainip. Amen. Tinitigil na. Okay.
So, binibigyan pa rin ang tao sa Laodicea na siguro sabi ni Lord, hintayin ko kayo, magdesisyon kayo. Ha? Sabi niya, and yet he stands with love, knocking. If any man hunger or thirst, do you understand? Sabi niya, you expect a closed door? It's the Laodicea age. Close na. Kaya, nakakaawa naman itong mga taong nasa Malakay 4. Kasi Laodicea, Malakay 4 yan eh. Ayaw na nilang lumabas, nananatili na sila doon. Sabi niya, the Bible said it would be that way. Sarado na. The future home. Sabi po rito. Paragraph 239. Now, in Ephesians 1:10, it's called, not you're putting it down, Ephesians 1:10. Ayan. Not the seventh day. Ayan. Ephesians 1:10 is called not a dispensation, not the seventh day. It's called the fullness of time. Ephesians 1:10. And when the fullness of time has come, that's when time has been fulfilled. Kumbaga, wala na tayo sa time. Nasaan tayo? When there is no more time, then you go into. So ang tinatahak na po natin ngayon, hindi na yung nasa eternal ang tinatahak natin ngayon. Bakit eternal? Ang ating dumating. 'Di ba? Nag-open ang door sa heaven, may bumaba doon. Mamaya makikita niyo ito. Sino ang bumaba? Sino ang binabaan? Nung magbukas ang langit. Okay. Sabi niya, after the seventh church age is over, sabi niya, and it is. So ano daw yung church ages? Asong pala. Nalpasan. So ang church ages, time yun. Pumasok na tayo sa 8th day. Sa eternity, sabi niya. After the seventh church age is over, and it is. Luther's age is over, Methodist age is over, Pentecostal age, Laodicea is over. And now, you go into what? Eternity. Hindi natin maiwasan yan kasi tapos na ang church ages. So, ang ating tinatahak ngayon, eternity. No more sevens, no more threes, no more other. Okay. Future home uli. 34-3. There's your holy convocation, not have anything to do with the literal thing. It's beyond that. Ano yun? It's into the kingdom of God with eternal life. Okay. Sino ang kasama? With the predestinated that never did start. So, sino po yung never did start? Tayo. In the mind of God, sa seventh dimension, nag-i-exist na po tayo sa mind ni Lord. Sa eternity. Bumaba lang tayo dito. It never started on any day. You wasn't saved on any day. Hindi tayo naligtas sa kung anong araw lang. Kailan? You was always saved. Bakit? Galing ka sa seventh dimension. Sa mind. At hindi po tayo doon na nasa mind nga tayo, pero, buhay tayo sa mind niya. Okay? Jesus just come to redeem that. But you were saved from the beginning. Saan tayo nagpasimula sa seventh dimension? Because you had eternal life to begin with. Sabi nga ng prophet, itong pinasok natin sa lupa, death, itong flesh natin, libingan ito. Patay ka dito.
Okay, pero may dumating eh. Kaya nagkaroon tayo ng buhay. Amen. Ito na. Revelation 10:1. Ano yung pagbubukas ng heaven? And I saw another mighty angel come down from heaven. Ayun. So yung magbukas ang door sa heaven, may bumaba. Ha? Clothed with a cloud. O, ito yun. Ha? Okay. And a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open. Ayan, tinalakay na natin to. And he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things. Ayan. Which the 7 thunders uttered, and write them not. O, hindi pinasulat kay Jan yung narinig niya. Ha? The bridge. Isa-isayin po natin. Sa bridge 74-2, paragraph 40. Now you see, I'm just not making that up. That's what it's thus saith the Lord. I'll read it to you out of the book. The sounding of the 7th angel's message. The mystery of God should be finished. That's been declared by His holy prophets. That's the prophets who has wrote the last church age. So, ang binabanggit niya siya. Last prophet daw ng last church age. O, ang binabanggit niya sa kanyang mensahe, siya. All the loose ends that through these church ages have been probed at will be wound up together. And when the seals are broke and the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger, Christ setting his foot upon the land and upon the sea with a rainbow over his head. Okay. Sabi ko rito. Who do you say this is? Paragraph 120. I got a special book coming out on it pretty soon. The Lord willing. See, of this Laodicea. Okay, so meron siyang aklat, ano? Okay, na sinulat niya siguro at ipapakita ko niya ito sa inyo sa lalong madaling panahon kung kalooban ng Diyos. See of this Laodicea to show that it's already over. Church ages po yun. That is already sealed in there and Christ is on the outside. Kaya kung hindi lalabas ang tao dyan sa although talaga siguro kaya ayaw nilang lumabas kasi mga mensahe nga naman ng propeta eh. Pero hindi nila alam, 3 ang mensahe ng propeta. Una, at lahat po nakarecord yan. Ano yung unang mensahe niya? Baptist. Amen. So maraming mensahe si Brother Branham puro yung galing sa Baptist. Pangalawa, Malakay 4. Mensahe niya rin yun. Pero, doon sa mga mensahe niya, marami doon ang mga mensahe na third coming. Na yun dapat ang makuha nila. Pero ayaw nilang lumabas. Sabi niya, to show that it's already over. That is already sealed in there, and Christ is on the outside.
Never did say he come back in again. Oh. Hindi na po babalikan ni Lord yung Laodicea. O paano yan? Ano pa ang silbi ng kanilang pangangaral, paghayo? Wala na doon si Lord. At sabi rito, hindi na rin niya ito babalikan. Dahil iniluwa na eh. Idinura na. O, paano babalikan ni Lord ang mga ganyan? Kaya din tayo, ganun din. Spiritually, huwag tayong gagawa ng mga bagay na baka iluwa din tayo. Ano yun? Yung tayo ay maligamgam. Dapat mainit tayo kay Lord. Amen. Hindi yung para tayong lulugulugong manok. Alam niyo, nakakita na ba kayo ng manok na nabasa sa bagyo? Anong itsura? Nakayok-hayok na ganyan. Eh, hindi ganun ang Kristiyano. Mainit. Kaya pag Friday, brother, Pacific Ocean, pagdating ng Friday, nandito na. Hawak na ang mic. Amen. Mainit. Kasi sabi rito, never did say he come back in again. Wala na pag-asa sa mga Malakay 4 na ito. Hindi nila alam to. Nawala na silang pag-asa. Dahil hinihintay sana sila ni Lord na lumabas. Eh, ayaw nila. Ano mag-iibuta kayo ni? Ako nyo. Pero sana kung may silang lumabas at tahakin nila itong narating natin, may pag-asa sila. Dahil ang sabi rito, never did say he come back in again. You know, so we find it today, putting the word out just as it always was. Kawawa naman. Ha? The invisible union of the bride. 269. You are standing completely. Wow. Pakinggan niyo ito mga kapatid. Para ito sa mga predestinado na nakalabas sa Laodicea. Ano ang kalagayan mo ngayon? Sabi ng prophet, you are standing completely. Walang kulang. You never seen at the first place. Logi ba ang paglabas mo sa church ages? Pero ulitin ko huwag kang maging maligamgam, kasi pag maligamgam ka, hindi ka pa rin lumabas sa Laodicea. Kasi ang kalagayan ng Laodicean believer, maligamgam. Although nasa third coming message ka, pero maligamgam ka, nandoon ka pa rin sa Laodicea. Kaya dapat tayo maging mainit. Sabi niya, you never seen at the first place. God don't even know. Para bagang, kumbaga sa atin, alam niyo ba, ano nga ang tawag doon sa makakalimutin? Nakalimot? May amnesia. Parang na-amnesia si Lord dito. Doon sa nagawa mong kasalanan. Pero hindi siya amnesia, para lang. Kasi sabi rito, God don't even know na may kasalanan ka. Grabe ito, Wala siyang alam na may ginawa ka eh. Justified. At sabi rito, you are standing completely. Grabe ang kalagayan pala ng believer sa panahong ito. Paano ka nitong hindi gaganahan sa kalagayan? Paano hindi ka lalago? Paano hindi ka magiging mainit kung ganito pala ang kalagayan ng isang believer? God don't even know. It's in the sea of forgetfulness. Para bagang yung mga dumi mo, yung lahat ng kasalanan mo na nagawa noon, sabi sa Bicol, ibinuntog sa lawod.
Ano sa ano yung Bisaya? Dinabog. O ano sa ano yung sa Pangasinan? Na yung imbantak. At itinapo namang bantak eh. Ah. Sa Bicol, ibinuntog sa lawod. Biro yan. Kumbaga, wala na. Wala ka ng kasalanan. O, paano ka namang hindi gaganahan ito maglingkod? Ulitin ko ang Laodicean believers, maligamgam. Kaya kung ikaw ay maligamgam, tagaroon ka pa rin. At sabi rin, you never did it. Oh. wala ka palang nagawa. Bakit? Galing tayo doon sa mind of Christ, sa 7 dimension. Ano ba kasalanan mo ron? Bumaba ka lang naman sa laman. Dapat si Singer, si Iba. Siya ang may dala ng sex birth eh. Sabi niya, you were accused of it by the accuser. Sino yung accuser? Satan. But really, from the beginning, you were predestinated to be a son and daughter of God. O yan pala ang tunay nating kalagayan. Talagang, kumbaga, pinadaan lang tayo dito sa experience. Ikaw, ito ang magiging nanay mo. Ito ang magiging tatay mo. Ikaw, mawawalan ka ng tatay. Mawawalan. Experience lang ito na dinadaan natin dito. Kaya pala, sabi ni Pablo, sa langit, walang asawa. Magkakapatid lang. At sinabi rin ng propeta yan, doon walang mag-asawa. Magkakapatid lang. Kasi yan ang original natin sa langit. Wala tayong asawa ron. Amen. You are standing there, washed. Ano yung washed? May D, may ED. Past tense. Malinis ka na. And your old book of divorcement is put away. And it's dead. Absolutely out of existence. Even in the mind of God. Wala na, talagang. Wala kang nagawa kahit kapiraso. Ay, okay pala. Kahit pala mag-inom-inom na ako. Sino may sabi sa'yo? Taga-Laodicea ka pa rin. Ang tinutukoy dito ni Lord, ito yung mga theophany. Mga predestinado. Sabi niya. And it's dead. Absolutely out of existence. Even in the mind of God. You are the virtuous bride of Christ, washed in the blood of Christ. Grabe ito. Precious, virtuous, sinless Son of God, standing with a pure, unadulterated bride word that He washed by the water of His... Ba't hindi nila ito nakikita? Kasi kung nakita nila ito, lalabas na sila doon. Sa kalagayan nila. Naalala ko po yung tinex ako. Ang lakas ng loob mag-text sa akin. Brother boy, ingat ka sa mensaheng napasok mo. Delikado yan. Siguro nakikinig sa aking mga mensahe. Kaya noong minsan, binakbakan ko. Pinakita ko yung mga quotes. Tapos na ang second coming. Hindi na nag-text. Kasi quotes ng prophet ito. Tapos na ang church ages. Itong mga binasa natin ngayon, tapos na ang Laodicea. Ano pa? Laodicea, 7 church age yan. Panghuli. So after ng Laodicea, eternity ang sabi ng prophet. Nasaan na ang Laodicea? Kaya kung hindi ka diyan lalabas, amen. Berong ako pang nahatulan na mag-ingat daw ako sa napasok ko. Amen. Samantalang ito, nag-i-enjoy tayo sa mensahe na ito, alam niyo itong mensahe natin. Ako wala na akong kakaba-kaba rito. Hindi ako nag-aalala na mamawala ako.
Bakit? Ito, assurance ito eh. O, ano pa sabi rito? You are the virtuous bride of Christ. Washed, past tense, in the blood of Christ. Precious, virtuous, sinless Son of God is standing with a pure, unadulterated bride word that He washed by the water of His own blood. Okay? So, asan na yan? That become flesh and manifested that He might take you which were predestinated in the bosom of the Father before the beginning, the same as He was. He was that great attribute of God and called love. O, ano pa ang kaba mo? Lalo na kung ikaw ito. Ba't ganyan salita mo, Pastor? Sabi, maligamgam, hindi ikaw ito. O, paano yan? Pag maligamgam ka, Laodicean believer ka. Nandun ka pa rin. Pero, pag mainit ka, ano ang ebidensya, Pastor, na mainit? Ikaw yung katatapos lang ng Friday, gusto mo Friday uli. Katatapos lang ng fellowship ng Sunday, gusto mo lagi Sunday. Yung nararamdaman mo ba lagi gutom sa word? Dahil alam mo na meron ka na namang maririnig na magpapalakas. O lalo na sa Sunday, mga kapatid, ang mensahe. I-relate ko ang mensahe sa kalagayan ng mundo ngayon. Para yung pananampalataya natin talagang kakapit tayo sa Panginoon. Kasi pag ako nagmimensahe, ang aim ko lagi, yung marating natin ang finish line. Dahil sayang kung pagdating ko roon, wala kayo doon. Sayang yun, di ba? So gusto ko, sama-sama rin tayo doon. Hindi lang tayo dynamics kasi kambal po yan. Hindi yan pwedeng maghiwalay. Ang mechanics at dynamics. Amen? Ang dynamics, iyan po ang sign na believer ka talaga. Kung ano meron si Lord, meron. Dahil sabi natin, ang lahat ng nasa Diyos, binuhos kay Kristo. At yung lahat ng nakay Kristo, ibinuhos sa mananampalataya. O paano yun? Pagkatapos wala kang power, nagbuburo kita ninyo. Ano yung buwa? Nagbubuwa tayo niyan. Sabi natin, nandito si Kristo. Wala ka namang power. Buwa yun. Binubuwaan mo ako. Pag ikaw ay believer, kung anong meron si Kristo, meron ka. At yan ang kailangan natin sa panahon na lahat tayo dito ay gamitin ni Lord na talagang powerful. Amen. Total, binigay na ni Lord eh. Sabi ni Jackie kanina, i-exercise lang. Kung believer ka, meron ka. Monday, ba tayo? So,